pinag namin ito. Pinagbigay alam namin kaagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte, through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda nun, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami nun, Senate President Soto, Senator Drilon, ng minority block. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni SP ito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, ba't di-delay yung budget kasi Disyembre na yun. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung gano'n nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So, ang nangyari, masusing tinignan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi marami possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report doon sa Senate version na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito noong pinrint yung enrolled bill, ang dapat bagsakan ng sisi rito, yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. OMG mga kababayan! Ayan na! Sino daw po ang dapat bagsakan dito ng sisi? Ay alang iba kundi si Tambe Los-Los. Tambe na, Los-Los pa. Agoy mga kababayan, nagkakagulo na po sila rito sa pasabog ni dating Senador Ping Lacson. Mukhang nangangamoy baliktaran na po rito mga kababayan. Mukhang nagkakabukingan na po sa pasabog ni PRRD. Ang akala ninyong minamaliit ninyo na sa Pangulong Duterte at si BP Inday Sara ang pilit ninyong nilulubog mga kababayan, which is ang inyo na ring mga sarili ang naglulutang ng kalutangan ninyo dyan at mga kung ano-ano nyong kabuluktutan. Mga kababayan, opo, totoo po ang inyong naririnig at napapanood. Narito po kayo sa VMR channel, ang Solid DDS Vlogger. Siyempre naman, kung Solid DDS supporter ka, ano pang hinihintay mo? Marami po sa atin ngayon ang hindi pa po nakasubscribe sa ating channel. 60% po kayo rin. Nanonood lang po. Gawin nyo po na pindutin nyo po ang subscribe button. Baka nakakalimutan ninyo. At i-like nyo na rin. Pakishare na rin po ng video ito. Sapagkat ang VMR channel, ito po ay tinatawag na Viral Mix Reactions. Kung ano po ang mga viral at ano po ang mga reactions ninyo, yun po ang ating pag-uusapan dito sa channel na ito. At kung solid DDS ka, welcome na welcome ka dito. Kung solid lutang ka, welcome ka doon kay Tambe. At sa mga pink tile dilawan, bahala kayo dyan sa buhay ninyo. Kami rito mga kababayan, ipinapakita po namin, ito po mga pangyayari ngayon na talaga naman pinaka-controversial. Ayan na po, nagsalita na sa Senator Ping Lacson. Ang dati pong Senator Ping Lacson, which is ito po ay katikit po, katikit po ni BBM. Ngunit mga kababayan ay ito na po nagkakaamoy baliktaran, nagkakaamoy balingbingan. At speaking magbalingbingan, ito po ang news ng UNTV. Ito pong si Sir Raul. Tinatawag talagang Sir mga kababayan. Sir talaga, Sir Raul. Sir naman talaga, di ba? Kasi congressman siya. At ito naman si convicted criminal Franz Castro. Mga kababayan, wala kang karapatan dyan sa posisyon na yan at lumamon pa ng pera ng bayan. Mga kababayan, malapit na, masentensya na po natin itong mga tambalos-los na mga kriminal na nandyan pa po, nagpapasasa sa kaban ng bayan. Speaking of kaban ng bayan, mukhang nagkakabaliktaran na po, nagkakalaglagan na po rito, dito kay Kuting at kay kanilang among si Tambe.
Panoorin po natin ang mga balitang pong ito at mga reaction video ito, mga kababayan, ang pasabog po ni Ping Lacson, dating senador, at ito pong kanya pong mga lipures ni Tambe mukhang nagkaka-tumbling-tumbling na po, mga kababayan. Ito po, panoorin natin. Asan ka na? Asan ka na, boss? Pasok! Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget, kaya tinawag ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at Hindi daw pong reliable ang mga source. Wait, teka. Protestant naman to si ba, Mr. Yanggon, sabi nga ni Bibi Sara, na ang sinasabi mo na yan, mayroon din pong fake na congressman. Hindi linological lang po natin, mga kababayan, kasi nga po, di ba, ang sabi niya ay hindi daw po reliable ang source. Sino ba ang naglabas nito? Di ba ito mismong si Congressman Ungab, ang kasamahan nyo rin dyan? Oh, at si Congressman Ungab, dati po siyang member po ng BICAM. Ikaw ba? Member ka ba? Panoorin natin, mga kababayan. Tuloy. mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Yun lang. Hindi ka pala membro ng BICAM at wala ka pa pong kopya. Wala ka pong kopya ng BICAM report, which is ito isiniwalat na po ito ni Super Ate. Na mayroon pong hindi siya pinirmahan dahil nakita po niya ang mga kulang-kulang at mga blanco na sinasabi mo hindi reliable ang source. You mean to say, itong si Super Ate hindi rin siya reliable magsalita. Si Super Ate ay ate lang naman po yan ng boss mo. Pinsan lang din po yan ng isa mo pang boss. Bahala na kayong maglitra dahil marami po silang ginagawa ngayon. Pagka alam mo na ikaw ay critical ka sa kanila, kikriticalin din ng channel mo, gugurgurin din. Wala akong binabanggit, wala rin po akong binibintangan. Nakikita nyo naman, mga kababayan. Ayan, di ba? Kayo nang humusga, agoy. Samantala, si House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Franz Castro. Hindi ka rin reliable. Kinumpirma ka pa. Wala, ayon dito kay hindi daw reliable ang source nyo. Kita mo, mga kababayan, dito natin nakikita ang nagkakalutangan na, nagkakabaliktaran, nagkakatamblingan na talaga sila dyan. Sila na to. Sunod, kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Yun, mga kababayan, sunod si Raul Manuel. Siyempre, siguro, pwede pa niyang masabi kung kalaban nila at hindi nila kakampi, di ba? Katulad nga nitong ni Congressman Ungab. But wait, sandali, di ba kakampi nyo itong si Raul Manuel at itong si convicted criminal Franz Castro? Mga kababayan, bakit ngayon sasabihin mo not reliable? Ibig mo sabihin, ikaw ang perfecto at ikaw ang mas marunong at ikaw ang reliable? Hindi, nagtatanong lang po ako dito, mga kababayan, pagkasagot po ninyo. Total, hindi naman sumasagot ng mga to. Sabi nga nila, matatapang lang kayo, doon kayo.
Pag nandun tayo sa may mga kakampi kayo, tungkol dyan sa kakampi mga kababayan, mayroon din tayo dyan. Wait lang, kasi nag-react na po ang kanya mga kakampi ni Colonel Grijaldo. Naku, yari ka, Colonel. Yari ka dito, no? May nag-react na po doon sa hamon niya, di ba? Sinabi niya, matapang ka lang dahil nandun ka sa mga kakampi mo. Tawagin mo rito mga kakampi mo, nakamukha mga kababayan, mukhang paparating na yata mga kakampi ni Colonel Grijaldo. Sige, ipaparin mong topic yun. Naku. Dito muna tayo mga kababayan. So ayan ha, linalagay lang po natin dito ang punto na ito po talagang si Congressman Ongab ay reliable. Katunayan nga, kahit hindi niya kakampi, si Raul at saka si Franz, at si Super Ate, ay ito na. Di ba? Sinasang-ayunan ang kanyang mga nakita. Representative Ungab, hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Hindi rin membro ng Bicameral Committee si Congressman Guman Castro. Nakita kaya niya yung mga blanco? Tingnan natin. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Ano na? Young Guns. Tagasan ba yun si Young Guns? Sabi mismo ng kakampi mo ni convicted criminal Franz Castro, yan daw po ay may mga blanco nga. Sabi niya yun hindi ko sabi yun. Pero sinabit kay Presidente. Ano ba to? Nilalaglag nyo na ba ang inyong poon? Baka hindi na kayo mabigyan ng budget. Sa bagay, tapos na napirmahan na tapos na yung buto-buto Kaya lang, wait, sandali. Pwede pang habulin kayo dyan. May Korte Suprema pa naman tayo. At ako, I believe, no? Sa ating Korte Suprema, hindi po natin pinagtatawanan yan. Talagang reliable yan. Sige, tuloy. So, tingin na, wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So, I hope na reconcile, kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Yan, sabi nga dito sa report ng UNTV, matagal na po itong isinusulong na dapat may sa publiko itong BICAM. Bakit nyo isinesekreto? Ang tanong, ano ba ang mayroon dyan? Bakit kayo secret? Diba? Yung mga in-aid of legislation ninyo, sinasa publiko nyo naman yan Diba? Ano pa? JK Kuno, yung Quadcom, sorry. Baka madali na naman tayo dito Mainit sila pag mga ganung term. Quadcom, diba? Ano pa ba? In-aid of legislation, lagi kayo nagtatago sa in-aid of legislation. Tama hindi? Ngayon, itong mga ginagawa niyong pag-iimbestiga ay in-aid of legislation. Likewise, ito pong budget na to, in-aid of legislation din to kasi gagawin yung batas. Ang GAA na yan. Tama hindi? At ang pinag-uusapan dyan sa BICAM, papunta rin yan sa GAA. Tama hindi? Meaning to say, gagawa kayo ng batas ng GAA. Di ba? General Appropriations Act yata yan, di ba? Ang meaning niyan. So, ibig sabihin, tama, tumpak. Kung ang pag-iimbestiga ninyo, pagtatanong ninyo bawat isa-isa na mga sekretaris, mga namamahala sa ating gobyerno para bigyan ninyo ng budget, ay dinadaan ninyo sa in-aid of legislations kasi nga gumagawa kayo ng GAA. Bakit pagkatapos doon ay mayroon na kayong secret BICAM? Kayo-kayo na lang. Mga kababayan, hindi po ako dito nang aasar sa BICAM. Pero ayon dito sa report, matagal na daw po ito. Dapat na isa publiko. Bakit ayaw ninyong isa publiko? Secret. Tuloy, ang secret. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Iyon ang napakagandang tanong. At ayon kanina kay Senator Ping Lacson, nako po, sino ba yun, Mamaya, mga kababayan, babalikan natin si Senator Ping Lacson dahil napakaganda ng kanyang paliwanag. Tuloy.
let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court, tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming binahahalagahan. So, ayan nga po mga kababayan ha, ang report nitong UNTV na talaga naman nagulantang po itong mga kakampi ni Tambi at ito na kanya-kanya na po silang palusot.com ha, at kanya-kanya na po silang baliktaran at kanya-kanya na po silang style kung sino po ang ilalaglag, malalaglag at babaliktad. Alright mga kababayan, so tingnan natin kung hanggang saan kayo dyan. Basta maliwanag po dito mga kababayan, nangangamoy po itong baliktaran. Ha? Nangangamoy na po itong baliktaran. Siyempre kanya-kanya na po ito ngayon hanap ng magandang bangka. Bangka papunta dun sa laot kasi baka malunod ka pagka may butas ang iyong bangka. Ay, mga ka-DDS, alam nyo na, 2025, may ilang buwan na lang, sintensyahan na ang mga dapat sentensyahan. Alright? So, tuloy natin itong si dating Senator Ping Lacson. Ang matindi niya po ritong ginawang pagsisiwalat patungkol nga po dito sa budget na ito. Mga kababayan, kung ano po ba talaga ang nangyari. Ano ang nangyari dito? Sino ang dapat sisihin? At ang pinakamagandang tanong dito mga kababayan, dahil nga po mariresolve dito po sa pananalitan ni Senator Ping Lacson, mukhang matutuklasan po natin dito. Ha? Kung sino talaga ang dapat masisi dito. At sino ang nag-fill in the blanks. Panoorin natin mga kababayan dahil napakahalaga po nito. Dahil ayon kay Marcos, fake news daw si PRRD. Wala daw siyang pinipirmahan na mga blanco. Nga naman, kasi ayon dito, no, dapat mapunta sa kanya mula sa BICAM, kumplito yan. Ang tanong, ang nakita sa BICAM na blanco at ipinadala doon sa kay presidente na pinirmahan niyang wala na yung blanco, sino ang nag-fill in the blanks? Kung alam mo mga kababayan, kung hindi mo pa alam, pues ito. Alamin natin sa video ni Senator Ping Lacson. Pasok! Sabi namin, bakit yung BICAM report na yan na linalabas, yung I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount, pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Ano? Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Although, pagdating sa plenary ng both houses at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, ano? Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi i-ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang ma-correct yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Ayan ha, si Senator Ping Lacson mismo ang nagsasabi na di bali ng ma-delay, mas mahalaga yon na makurik muna. Ang tanong, bakit nyo minadali? Okay, tuloy ha mga kababayan, umiinit. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tutukol sa mga blanco. Kasi nangyari noon, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Ano? Napansin namin ng mga staff ko,
teka muna, parang magkaiba yung na-rectify namin sa Senado na yung gano'n din ang na-rectify na parang faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enroll bill. Pero nang nakita namin yung enroll bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna magkaiba yata ito. Merong para namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects. Anong ginawa dito sa mga namamasyal? Ba, biruin mo? Ang dami nitong perang namamasyal. Sino kayang kasama nito? Galing ano? Dito kaya sa budget na mga blanco-blanco, sino kayang kasama ng mga bilyon-bilyon na namamasyal dito, Senator Ping? Tuloy. Nasama sa enroll bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So, pinag-version namin ito. Pinagbigay alam namin kaagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte, through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda nun, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami nun, Senate President Soto, Senator Drilon, ng minority block. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Hunasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni SP ito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enroll bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung gano'n nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Ini-specific niya, ganon mga kababayan, ano? Tuloy natin. Hindi ko pinipirmahan yung enroll bill mismo. Kita nyo mga kababayan, mayroon palang ganitong mga pangyayari, napakahusay, no? Una, sinabi ni Senator Ping Lacson, hindi kasi sila, walang abogado sa kanila, kaya nagtanong sila kay dating Senate President Drilon, dahil abogado nga yun. At yung payo nga, ipa-annotate. Annotate ba yun? Para bang specific doon na pinipirmahan lang nila ni Soto, Senate President that time, ng panahon ni PRRD, na yung pinipirmahan niya lang, yung lang, specific lang na ano na yon. Hindi kasama yung namamasyal, kasama yung ibang jowa. Tuloy. Para kinwalify niya. So, ano nangyari? Masusing tinignan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So, Mga kababayan, narinig nyo? Kalakkan natin. Kita nyo? Ang nangyari, may nakita pang additional ang Malacanang ng 20 billion. Sino yon? Yung presidente noon. Wala nyo kung kilala nyo. Ito, panoorin natin. Pinapalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Wow, mga kababayan! Palakpakan natin. 95.3 billion pesos. History na pala ito. Matindi ang mga pasabog nito ni Senator Ping Lacson, no? Ito yung nagawa ni PRRD na matinding bito. 95.3 billion pesos. Pinakamalaki na bito yan, ha? Dito sa panahon ni BBM, may mga binito ba? Wala. Ayos na, hindi na bito, ayos ang buto-buto. Buto-buto. Tuloy. Kasi yun Kung may nakakita rin senador na iba yung enroll bill, assuming assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enroll bill, ang dapat bagsakan ng sisi rito, yung House. Kasi Ayan mga kababayan, ha? Sino daw po ang dapat bagsakan ng sisi dito? Ay yung si Tambeste, yung House, mga kababayan. Kaya naman pala, kanya-kanya na po, kanya-kanya na po, baliktaran, kanya-kanya na po palusot.com at tamblingan po at reaction, ito pong nasa lower house. Itong mga kakampi ni Tambe.
Abang-abang tayo mga kababayan, magugulat tayo, baka bigla na lang magsisigaw po itong mga dating kakampi. Layas, hindi! BBM sinako! Hold your mouth, BMR. Delikado. Delicates. Tuloy. Ang nagpiprint ng enroll bill, House hindi naman Senate eh. Oh, laka. Ang nagpiprint pala ng enroll bill ay ang House. Ha? House. House of Quadcom. Yan, kayo pala dyan. Ha? Hindi yung Quadcom, ha? Yung yung lower house. Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enroll bill doon sa ratified na backup report. So kung gano'n na nangyari, ang buto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Maliwanag mga kababayan, ha? Kung gano'n ang nangyari, ang dapat na ang bunto ng sisi dito ay sa House of Representatives. Hindi po tayo may sabi si Senator Ping Lacson. Pero Senator Ping Lacson, sino ba ang nag-fill in the blanks? Tuloy. Ay, kakasabik-sabik to. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Nasa muna may mga blanco ito. O kaya yung backup report na na-ratify natin na iba sa enroll bill. Oh, di ba mga kababayan? Oh, yung na-ratify na nila na BICAM report, no, may mga blanco. Teka muna, may kasalanan din pala ang mga senador. Bakit ngayon? Wala man lang sa kanilang katulad nila Senator Ping Lacson. Na napansin nila Senator Ping Lacson, nag-come up sila, minority at saka majority ng mga senador, nag-usap-usap. Yun ang kagandahan sa panahon ni PRRD. Bagamat hindi kayo magkakaparparehas ng prinsipyo, sa ngalan po ng budget ng bayan, magkakaroon po kayo ng pag-uusap na maayos para naman maging maayos po ang ating budget. Ngayon po, sa ngalan po ni Tambe at ng hindi na po tayo nag-uusap. Bahala na kayo dyan. Basta kanya-kanya na tayo rito kagat sa kariba. Sa sabi nila. Tuloy. Ang isang problema na siguro mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture, meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary, may mga gano'n, Nakita ko mismo kasi napadala ako ng kopya. And at least Mr. Young Gons, nakita mismo ni dating Senador Ping Lacson na mayroon talagang mga blanco. Pinadalan siya ng kopya. Hindi yan reliable. Hindi yan reliable, Senator Lacson. Ayon dito kay Young Gons. Ayun, maday. Ang kamamati. Jakmate, jaklita, jakpate. Kung manadagtan. Tuloy. 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. 14 senators, mga kababayan, ang pumirma ng may mga blanco. Ayan na. Tumutugma ito doon sa mga nilabas nila PRRD at ni Congressman Ongab. Kung balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco nangyari sa pag-enroll doon sa enroll bill, ang kasalanan nasa House. Pero Inulit niya mga kababayan, balikan ko kung nangyari doon sa enroll bill ang pag-fill up ng mga blanco, ang kasalanan ay na kanino? Sagot! Sagot! Ayoko sumagot. Bahala kayo dyan. Kung naipasa yung enroll bill na i-transmit sa Malacanang na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Di malamang yung DBM. O kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Ano daw mga kababayan? Sino daw ang malamang na nag-fill up nito? Sino daw mga kababayan ang narinig ninyo ayon dito kay Senator Lacson? BBM. Parang katunog BBM. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin. Try na. Try ka diha, Tambi. Agoy, mga kababayan.
mas lalo daw pong anomalous, mas ladong matinding anomalya yun dahil hindi pala pwede ang executive branch magbago. Sino may karapatan yan? Upo, wala talaga, sablay, sabit pala talaga sila rito, kaya pala come to the rescue ng lahat, kaya pala nakakaamoy ng baliktaran tayo. Abangan na lang natin mga kababayan sa susunod nito, tiyak. Ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enroll bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enroll bill. Teka mga kababayan. Teka lang. Kaya pala mayroon kaming natanggap na balita na hindi daw ma-access ang DBM. Nung kasagsagan ito, kinabukasan, may mga nakita pa akong vlogger na naka-live. Ito daw po ay in-access nila ang DBM. Hindi daw po nila ma-access ang site. Kinabukasan, nung magpasabog sila PRRD. At mayroon din po tayong natanggap na balita sa ating budbuet. Yun nga rin po, hindi daw rin po ma-access ang DBM. Nako. DBM, may ka naman. At sabi ni Senator Lacson, mas maanumali ito dahil hindi po pwede ang executive mo kay alam. Nako. Sige, tuloy. No joke. Kung pareho yun at may blanco na sa enroll bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Pero kung yung enroll bill filled up, kumpleto, walang kasalanan ng Malacanang, ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, pati na yung Senado. So, Senator Ping, itong tanong. Nako. Ayan ha, mga kababayan. Maaaring mawalang kasalanan ng Malacanang, pero hindi po pwedeng walang may kasalanan dito. Ang maaaring may kasalanan dito, ang House of Representatives or ang Senado. Bahala kayo. Sino may kasalanan dito? Ang Malacanang o ang Congress, Senado at Kongreso? Or both? Bahala kayo dyan. Pili lang kayo, comment nyo. Sinabi po ni President Marcos, sabi niya, you can check the website. It's 4,000 pages. I'm just curious, 4,000 pages ba talaga ang pinipirmahan ng mga nasa BICAM? Na isa-isa po yan para makikita yung blank po kung meron man lang. It's being, we're being, technical. But, kasi nga parang, baka sabihin ng mga senador, 4,000 pahina, hindi mo naman namin yan mabubusisi. Saka line by line. Line by line. Oo. So 4,000, ganun pa talaga kahaba at isa-isa ho ba yan talaga dapat pinipirmahan ng mga nasa BICAM? Bawat page, ini-initial lang yan. 4,000. Tapos yung signature page, hindi naman, yung 4,000 pages, yun na yung GAA. Yung BICAM report, ito lang yung mga pumasok ng mga amendment. Pero dapat din, alam din nila kasi na-deliberate naman yan sa committee hearing, sa floor, sa plenary, at lahat. Mahirap talaga. Kaya nga yung BICAM, dapat mas mabusisi yung BICAM kasi busisi rin ng committee hearings at saka ng plenaryo in interpellation pati mga amendments. Ang problema nga sa BICAM natin, lalo sa budget, walang minutes, walang transcript, at ang nakakaalam lamang, halos 2 taon na lamang. Kasi, di ba, napag-usapan na natin na pag nag-convene yung BICAM, yung Bicameral Conference Committee, na may mga contingents galing sa House at sa Senate, opening lang yan, tapos mag-form ng small group BICAM na 2 tao lamang. Pero of course, meron yan tinatawag may mga staff yan sa Senate, yung Legislative Budget Monitoring and Research Office, yung LBRMO, Research and Monitoring Office. Sila yung talagang nagkakalka lahat yan sa tulong na rin ng mga kanya-kanya staff na mga senador. Kaya nga nakita namin yung 75 billion na, teka, wala ito sa BICAM report, paano napasok to paano naiba to sa enroll bill? Ganon din sana ang nangyari ngayon. Sana. Kung mayroong mga nagbusisi, nag-scrutinize doong BICAM report kontra doon sa enroll bill bago pinirmahan
ni Senate President Escudero. Of course, tama yun. Si President Marcos, alam niya na talaga yung pinirmahan niya, walang blanco. Hindi pwedeng yung mismong GAA, magkakaroon ng blanco. Talagang yun naman na napaka-anomalous na. Pero wala nangyaring ganon. Ang inaalam lang natin, saan nangyari yung pag-fill up ng mga blankong appropriation? Sa enroll bill ba? Ng bago ipinrint? O after printing, napadala sa Malacanang na may mga blanco pa? Yun lang ang usapin dito Ali, Patpi. Kung para ma-pinpoint natin yung responsibility, kung ang enrolled bill nagko-contain pa rin ng blank spaces, blank appropriations, pwede natin sabihin, ang nag-fill up nun, yung executive branch. Not necessarily si President Marcos, hindi ibibigay sa kanya para magpirma na lang Ang nag-fill up niyan, malamang DBM. Pero kung sa enrolled bill, nawala na yung mga blank appropriations na nando sa BICAM report, na ratified BICAM report ng both houses, ang nagkalikot noon, sa House of Representatives. Hindi kasama yung Senado kasi ang nagpiprint nga niyan sa House. Ayun mga kababayan, maliwanag na po natin na laman po dito kay dating Senador Ping Lacson. Narinig po ninyo, sino po ba ang maaari at malamang na maaari pong nag-fill up po nito? Mga kababayan, it's either DBM or yung House. Mga kababayan, inuulit ko sa inyo, ang DBM po nung nakaraang araw ay hindi po na-access ang kanilang website. Hindi ko pa sinasabing sila yun Katulad ni Senator Ping Lacson, tinatanong din natin, hindi maaaring, sabi nga niya rito, hindi maaaring si Marcos ang pumirma nito. Kasi masyado ng anomalous yun. hindi si Marcos ang maaaring nag-fill up nito. Sobra na talagang garapalan na talaga. Di ba? So kung hindi si Marcos at pinirma ni Marcos, mayroon na yon fill up na lahat. Una, maaari ang DBM, sabi ni Senator Lacson, or ang House. Hindi po pwede ang Senate. Nako. Somebody must Somebody must roll. Roll. Ayan po mga kababayan, natunghayan po natin ang matinding revelasyon pasabog po dito ni Senator Ping Lacson at ang nangangamoy baliktaran tamblingan po sa kampo ng House of Tambi. Kung ano po ang inyong reaksyon, komentaryo, opinion, paki-comment nyo po dyan sa baba ng comment section. Pag-uusapan po natin yan. Ako si BMR Channel, ang muli nakikisuyo sa inyo na mag-like po tayo, share po ng video, at paki-subscribe na rin para masama ka na rin po sa mga viral mix reaction sa ating channel. Ang inyong channel na Super DDS Supporter. Maraming salamat sa Diyos. Pilipinas as always. God first. Bye-bye.